Alam mo ba na merong isang hardin dito sa Batangas na hindi masyadong kilala pero ma-attract kang pumunta dahil sa ganda ng landscape garden at nasa paanan mismo nito ang kilalang Taal Lake at kitang-kita ang mismong Taal Volcano. At ang pinaka the best time para puntahan to ay sa hapon para masaksihan ang sunset. Marami rin sila rito mga view deck, may mga playground, mini park kaya maraming pwedeng tambayan. Kaya kung gusto nyo mas marami kayong mapuntahan sa lawak nito ay dapat mas agahan ninyo. Solid dito mga lods, so kita nyo may rainbow dito mga idol na pwede nyong akyatin or malakaran. Ito lang yung rainbow mga idol na nakita ko na pwede nating lakaran sa ibabaw. Alam mo ba na mula Parañaque ay nasa 1 oras at 20 minutes lang ginawa namin pagbiyahe. At first time ko nga palang may isasakay at may sasama si Mrs. na dumaan dito sa expressway. So ayun mga idol, so mula rito sa Sukat Highway mga lods, 1 oras and 24 minutes lang yung travel time natin. Papasok tayo ngayon mga lods ng SLEX. So let's go mga lods. Pasok tayo ng SLEX mga lods. Hawak niya. Yun, maluwag yung daan mga lods. Sagit lang sigurado yung biyahe natin ito. Kung sa bagay dito naman, ano lang naman, pass through. So let's go. Ready? Go! Dito nga ay kinakabahan na rin si Mrs. kasi nga baka tangin siya ng malakas na hangin. First time niya kasi kaya ngayon niya palang may experience yung hampas ng hangin dito sa expressway. So may 4-bar pa naman yung gas natin. Yan mga lods, nandito na tayo sa in Alabang na mga lods Festival Mall. Mabilis naman yung gagawin natin pagbiyahe kasi nasa 1 oras lang naman yung papunta ng Cuenca, Batangas Cuenca. Kung mag-SLEX tayo, iwas tayo sa traffic. Ito na yung second time na dumaan tayo dito sa SLEX South. And then ngayon kasi Sunday, no? Kaya pansin natin may build up ng ng mga sakyan dun sa kabila. Medyo traffic dun sa kabila, maraming pauwi ngayon. Sunday kasi ngayon mga lods. So maraming mga namasyal somewhere in South, tapos ngayon traffic sa kanila dyan. Papunta yan mga idol ng Manila. Kung galing kayo ng Laguna, Batangas, yan po is ano po yan ng ng pa-Manila po yan. Kung napapansin nyo mga lods, napaka-kaunti lang, no, or bilang lang talaga yung mga nakamotor na dumadaan dito sa SLEX. Sa pagkakataong ito mula kanina mga lods, sa pagpasok natin sa Sukat Expressway papunta rito hanggang dito sa mga oras na to, papunta nasa Laguna na po tayo, wala pa tayong nakakasabay na kahit isang nakamotor. So konti lang talaga yung mga nagmumotor dito sa expressway, bilang lang. At isa na rin tayo doon sa maswerteng pinalad mga lods. Kaya so lang kailangan natin dito, syempre doble ingat, ang dami motor yan, extra strong beer, the world number 1 yan. So hataw ko ng konti. Advantage talaga mga lods kapag nakakadaan sa expressway, pagka kailangan nyo dumaan ng expressway, mas madali kayong makakapunta sa mga pupuntahan nyo. Ang disadvantage lang mga lods, syempre additional expenses kasi may bayad po yung toll gate dito. Pero ganoon din naman yung suma total ng mga lods, kasi yung ibabayad mo sa toll gate dito mga lods ay hindi mo na ibabayad sa pagpapagas mo, kasi mas mabilis ka makakarating doon sa pupuntahan nyo. Imagine, napunta ng Cuenca mga idol, 3.5 oras kapag doon tayo sa service road dadaan, kasama yung mga traffic, ganyan, masalubong natin. Yan din kapag dito mga idol, 1 hour and 25 minutes lang yung biyahe. Imagine, nasa 2 oras yung tinipid natin sa pagpapatakbo na itong motor natin. Ibig sabihin mga lods, mas nakatipid pa rin tayo ng mas malaki at saka ng oras doon sa pagdaan dito sa SLEX kumpara doon mga idol sa service road. Yun lang mga idol yung napakalaking advantage kapag pwedeng dumaan ng expressway mga idol. Hanggang dito kasi nasa mataas tayo, pababa, tapos medyo pataas ulit. Kitang kita yung mga sasakyan papunta ron sa kabilang daan, opposite way. So dito tayo mag-exit daw sa dulo na ng Batangas nung exita natin mga lods dahil pang mga ginagawa rito, mas pinapalaparan nila yung kalsada rito mga lods. Ayos yan para mas mabilis yung yung biyahe. Sa mga ganitong pagkakataon mo lang talaga mga lods ma-appreciate yung pagdaan sa expressway, lalo na kung late ka na aalis, no, kahit na tanghali ka umalis ng
ng bahay ninyo. Kung sakaling mag-SLEX ka, walang problema kasi nakakatakas ka sa traffic ng syudad eh. And then makakarating ka ng mabilis talaga. Iba talaga, appreciate ko talaga ngayon yung mabigyan ng pagkakataon na makadaan sa expressway mga lods. Andito na tayo mga lods sa loob ng Tanawan City, Batangas mga lods. So dito sa Calabarzon Expressway. So tinatahak na natin yung Calabarzon Expressway. So malapit-lapit na tayo mga idol, may exit sa pangalawang exit dito sa susunod na exit dito sa SLEX dito sa Batangas. So doon na tayo lalabas. Ayan na mga lods, so nagpakita na yung exit natin. Halos isang oras tayong tumakbo rito no, sa SLEX ng dire-diretso. So paglabas natin ngayon, Batangas na. Kasi tayo. Ayan, Lipa City exit tayo, Lipa City exit. Nandito na tayo. Cuenca yan dito. So dito sundan natin itong mga sakyan dito sa unahan. Ayan, nandito tayo. Exit tayo rito sa Lipa, Batangas. So biro may isang oras na lang yung tinravel natin ano. Nakahinga ka na dyan. Nakahinga ka na ng maayos. Kasi yung helmet niya mga lods medyo maluwag sa kanya. Liit kasi ng ulo niya eh. So kahit yung mga medium na Spider tsaka ibang Evo, ayun din ito yung kinakatakot natin lagi kapag or sa tuwing mag-aano tayo. Ay may tao dito may tao dito eh. So dito tayo kasi madalas hindi ito binabasa. Ayan, tulad niya no. Ayun, binasa 1452. Oh, ayan, binasa, sa wakas binasa. Kasi madalas din kasi hindi binabasa. Pero this time, binasa siya kaya mas okay. Ano na tayo rito mga lods? So dito, kanan. Okay, ang laking bundok pala na ito ah. Ay, di papunta pala hindi sa bundok na to. Ayun, taas ng ulap oh. Yung mga idol, yung ulap na yan mga idol, kapag nandito ka, kitang-kita natin na ulap yan. Pero once mga idol, nandun ka na, nasa ibabaw ka na yan, ng bundok na yan, kasi ang tawag na nila dyan, fog. Kaya minsan nalilito na rin talaga tayo, di ba? Pero kung tutusin, ulap talaga yan, ha? 100% mga idol, ulap talaga yung tumatama sa ibabaw ng bundok na yan. Pero once na dumaan ka dyan mga idol, sa kalsada dyan, ang tawag na dyan nila mga idol, ang kapal ng fog. Wala tayong makita, di ba? Ay yung usually sinasabi nila. Pero yung fog na yon at ang ulap na yon, iisa lang mga lods. So ang pinagkaiba lang nila mga lods, ang sea of clouds kasi mga lods, lalo sa Marilake, Cordillera, nasa ibaba po yun ng bundok, no? Kasi yun yung ulap na malamig na bumababa sa bundok. Kaya siya bumababa kasi nga po malamig yung ulap na yon. Yung mga ulap na ganun mga idol, yun po yung mainit na ulap mas mainit mga idol. Kaya lang mga lods, yun nga oh, di ba? Masabi mo bang fog yan mga lods? Di ba hindi mo masasabing fog yan mga lods kasi malinaw na malinaw kapag andito tayo sa baba at nakita natin sa itaas ng bundok yan mga idol, masabi natin yan ay ulap mga lods at hindi fog. Pwede ba nating sabihin na ay ang kapal ng fog bubunggo sa sa ibabaw ng bundok? Di ba hindi natin pwedeng sabihin na ganon, na makapal yung fog yan ay ang kapal ng fog bubunggo nasa ibabaw ng bundok? Hindi. Sabihin natin yung bundok na yan ay napapalibutan ng ulap doon sa ibabaw. So malinaw mga lods, yan ay isang ulap at hindi fog, no? Pero once na dumaan tayo doon sa ibabaw niyan mga lods, kapag mayroon na ring daanan dyan, nasabihin na natin, ay ang kapal ng fog, wala tayong makita. So medyo nagkakaroon ng kalituhan. So pero isa lang tandaan natin mga lods, ang fog mga idol ay nasa bumababa po yung malamig na ulap na yun, yung po yung fog. At kadalasan nasa pagitan niya ng mga bundok sa bandang ibaba.
At ang ulap naman mga lods, nasa ibabaw ng bundok dumadaan. So yun lang mga idol. Ayun na, yung pagkakaalam ko mga lods, tulad yan. Yun lang mga lods, mga 6 minutes na mga idol, doon na tayo sa pupuntahan natin. Ang ganda pala ng daan dito, probinsyang-probinsya. Nasa paanan lang po pala to ng bundok, ano? Anong bundok kaya to, malalaman natin mamaya. Hindi ko alam kung Mount Makulot ba to or what eh. So tanong natin mamaya mga lods. Ang taas pala ng bundok Makulot, no? So salamat idol ah. Thank you. So mga idol, yun nga, yung tawag pa yung bundok pala na to, na mataas na to mga idol, ito yung Mount Makulot. So ito yung first time mga lods na makarating ako rito ng sobrang lapit dito sa Mount Makulot. Kaya nabigyan tayo ng pagkakataon na mas lumapit sa kanya. So mga lods, nasa 5 minutes na lang, nandun na tayo sa destinasyon na sinadya natin dito sa Cuenca, Batangas. So dito yung way mga idol, nakalagay, medyo sira lang yung tarpaulin, pero 1.5 kilometers away na lang mula dito. Imelda's Garden, Remo Farmville Sablay. So yun, sok tayo. Yung kotse na yung pumasok mga idol, doon din sigurado yung punta nun. So sana mas maraming tao doon para mas maganda yung kuha natin or capture natin ng mga pictures and video. Ganda! So dito na ako, pasok na ako rito kung ano sila. Sir, motor dito? Dito motor. Yung motor, may parkingan naman ng motor, dami naman parkingan dito. Dito tayo para wala masyadong katabi. So mga lods, nakapasok na nga tayo dito sa Imelda's Garden and then nakapag-park na rin tayo. So kukuha tayo lahat ng mga details mga idol para sa mga kailangan ninyo. Sa mga pupunta rito mga lods, ang entrance fee rito ng mga adults kapag weekdays 150 pesos. So pag senior mga lods 120 or PWD, kids below 4 feet 120, tapos 50 pesos naman sa Terra Mercedes guest. So sa weekend naman mga lods, tulad ngayon 180, 144, 144 tsaka 50 mga lods. Yun. Ganda! Woo! Sabi! Thank you Lord! Solid dito mga lods. So kita nyo may rainbow dito mga idol na pwede nyong akyatin or malakaran. Ito lang yung rainbow mga idol na nakita ko na pwede nating lakaran sa ibabaw. So yan mga lods. Yun diba? Ganda rito. So yung 150 pesos na entrance fee nyo pag weekdays, tas 180 is sulit mga lods. Ito yung view rito sa mini park sa loob. Kagandahan pa rito mga lods, kapag nandito kayo, halos buong Taal Lake mga lods, kitang kita nyo, tanaw na tanaw ninyo kahit andito lang kayo nakatayo. Yun mga lods. Tapos pag pumunta kayo dun sa may sa may yung kamay na malaki, kitang-kita nyo na talaga lahat. Yung view ng ng lawa tsaka yung pagitan ng bundok tsaka lawa. Hindi.
Sa mga hindi pa nakakapunta rito mga idol, pwede kayong pumunta rito sa Batangas, Cuenca. Ito po yung tinatawag dito mga idol na Imelda's Garden. So kapag pumunta kayo rito mga lods, napakaganda. Kasi bukod sa marami ng puno, bulaklak na makikita rito na makukulay, ang kagandahan pa nito, meron sila rito ang view deck mga lods. Yung view deck nila rito mga lods is kitang kita ng sobrang lawak, halos buo, no, yung Taal Lake. Tapos yan, no, ito yung Taal Volcano mga lods. Yan. So ang ganda pala dito. Ngayon ko lang nalaman din mga lods. So dito pagkahapon kayo pupunta, advice mga idol sa afternoon kayo pumunta rito para masilayan nyo yung ganda rin ng sunset. Kasabay yung mga magagandang mga plants decoration nila rito and flowers. Yan, tulad na nasa likod natin, meron sila ritong rainbow na pwede nyong akyatin at lakaran. Tapos dito yung sunset napakaganda, no? So magsi 6 PM na ngayon, kaya mas maganda yan mamaya. Yan lang lods. Panalo, kaya sa mga hindi pa pumupunta, punta tayo mga idol. Ang ganda rito sa Imelda's Garden dito po sa Cuenca, Batangas. Yan.